Kumusta kayong lahat? Ako si Joylene. Ang pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos ay pangunahing binubuo ng pagbigkas ng mga salita at pagpapahayag ng katotohanan. Nakikita ng maraming tao sa mundo ng relihiyon na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay pawang katotohanan at tinig ng Diyos, at lubos silang nakumbinsi, kinikilalang ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Gayunpaman, dahil nag-iimbento ng mga tsismis ang mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon at ang gobyerno ng CCP para kondinahin ang makapangyarihang Diyos bilang isang ordinaryong tao lang at sabihing hindi siya maaaring maging Diyos, walang kakayahang kumilatis at naililigaw ang ilang tao. Hindi sila nangangahas na makasiguro na ang makapangyarihang Diyos ay ang Kristo ng mga huling araw, ang nagkatawang taong anak ng tao. Kaya, paano ba talaga natin makikilala ang nagkatawang taong anak ng tao? Una, kinikilala nating lahat na ang Panginoong Hesus ay ang Panginoon at si Kristo. Hindi ba't isang ordinaryong tao ang Panginoong Hesus? Sa panlabas, talagang isang ordinaryong tao ang Panginoong Hesus. Nang magpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, sinabi ng lahat ng punong saserdote, eskriba at pariseyo ng Judaismo na ang Panginoong Hesus ay isang Nazareno, anak ng isang karpentero. Kaya naman, hindi nila kinilala na ang Panginoong Hesus ay ang Panginoon at Kristo, at ipinako pa nga nila siya sa krus. Ngayon, nagpakita na at gumagawa ang makapangyarihang Diyos. Gaano man karaming katotohanan ang ipahayag ng makapangyarihang Diyos, hinuhusgahan at kinokondina pa rin ng mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon ang makapangyarihang Diyos. Sinasabing ang makapangyarihang Diyos ay isang ordinaryong tao at hindi maaaring maging Diyos. Ginagawa nila ang parehong pagkakamali ng mga punong saserdote, eskriba at pariseyo ng Judaismo. Sa katunayan, ang pananampalataya natin sa makapangyarihang Diyos ngayon ay nakabatay sa lahat ng katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at nakabatay rin ito sa mga propesiya ng Panginoong Hesus sa Biblia. Paulit-ulit na ipinropesiya ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagbabalik ay ang anak ng tao na pumaparito at ang pagparito ng anak ng tao. Halimbawa, sinabi niya, gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung gayon, ano ang tinutukoy ng ang pagparito ng anak ng tao? Tumutukoy ito sa pagkakatawang tao ng Diyos bilang isang ordinaryong tao, katulad lang ng Panginoong Hesus. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na magpapakita siya sa mga tao sa anyo ng isang pambihirang figura o dakilang tao pagbalik niya. Kung gayon, ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng anak ng tao na ito na mukhang ordinaryo sa panlabas at ng ibang tao? Ito ay ang kakayahan niyang ipahayag ang katotohanan. Kahit na ordinaryo sa panlabas ang anak ng tao at may normal na pagkatao tulad ng sinumang tao, mayroon siyang pagka-Diyos sa loob niya at kaya niyang ipahayag ang katotohanan. Pero ang mga tao ay mayroon lang pagkatao, wala nang iba. Hindi kaya ng sangkatauhan na ipahayag ang katotohanan at walang pambihirang figura o dakilang tao ang makakapagpahayag ng katotohanan. Ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay nagpahayag ng napakaraming katotohanan, 100 beses,
1,000 beses na mas marami kaysa sa ipinahayag ng Panginoong Hesus noon. Nang marinig ang tinig ng Diyos, kinilala ng hinirang ng mga tao ng Diyos sa mga bansa sa buong mundo na ito ang katotohanan at kinilala na ang makapangyarihang Diyos ay ang pagpapakita ng Diyos at dumagsa sila para sumunod sa makapangyarihang Diyos. Nararanasan nila ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nalilinis ang kanilang mga tiwaling disposisyon at ginagawa silang mga mananagumpay ng Diyos. Kaya ng ordinaryong anak ng tao na ito na magpahayag ng napakaraming katotohanan, gumawa ng napakadakilang gawain, at lumupig at magligtas ng napakaraming tao. Ito ay isang bagay na hindi makakamit ng sinumang tao. Sa panlabas, talagang isang ordinaryong tao ang makapangyarihang Diyos. Pero kapag nabasa mo na ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, hindi mo na sasabihing isa siyang ordinaryong tao. Sasabihin mo, katulad lang ng Panginoong Hesus, mayroon siyang parehong pagkatao at pagka-Diyos. Walang dudang, siya ang nagkatawang taong Diyos mismo. Nagpahayag ng napakaraming katotohanan ang makapangyarihang Diyos. Higit na mas dakila ito kaysa sa anumang tanda o kababalaghan. Kung hindi nananahan sa Kanya ang banal na Espiritu, magiging ganap na imposible para sa Kanya na ipahayag ang napakaraming katotohanan. Kaya naman, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon kapag sinasabi nilang, ang makapangyarihang Diyos ay isang ordinaryong tao. Kung hindi kaya ng anak ng tao na ito na ipahayag ang katotohanan, hindi magiging mali para sa iyo na sabihing isa siyang ordinaryong tao. Pero kaya niyang ipahayag ang lahat ng katotohanan at ginagawa niya ang isang yugto ng gawain ng paghatol, kaya siya ang nagkatawang taong Diyos. Kung nangangahas ka pa ring sabihin na isa lang siyang ordinaryong tao, nilalapastanganan mo ang Diyos. Katulad lang ito noong magpakita at gumawa ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, 2,000 taon na ang nakalipas. Bago siya opisyal na magsimulang gumampan ng kanyang ministeryo, medyo maiintindihan pa kung sinabi mong isa siyang ordinaryong tao dahil hindi makikilala ng mga tao ang Diyos sa pagtingin lang sa kanyang panlabas na anyo. Pero pagkatapos ipahayag ng Panginoong Hesus ang maraming katotohanan at ipako sa krus para tubusin ang buong sangkatauhan, 2 bilyong tao sa buong mundo ang tumatawag sa Kanya bilang tagapagligtas na Hesus, sumusunod sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Mangangahas ka pa rin bang sabihin na isa siyang ordinaryong tao? Kung sinasabi mo pa rin na isa siyang ordinaryong tao, isa kang tao na lumalapastangan sa Diyos. Kaya naman, ano ba talaga ang batayan sa pagkilatis kung ang isang tao ay ang nagkatawang taong Diyos o isang ordinaryong tao? Ang batayan ay ang kanyang diwa, ibig sabihin, ang kanyang mga salita at kanyang gawain. Ang katunayan na kaya niyang ipahayag ang napakaraming katotohanan ay nagpapatunay na mayroon siyang diwa ng pagka-Diyos at kahit papaano, nananahan sa Kanya ang banal na Espiritu. Kahit hindi mo nakikita ang kanyang diwa ng pagka-Diyos mula sa panlabas, ang katunayan na kaya niyang ipahayag ang napakaraming katotohanan ang pinakamagandang ebidensya. Kaya naman, matutukoy mo ng may buong katiyakan kung ang makapangyarihang Diyos ay isang ordinaryong tao o ang nagkatawang taong Diyos, pangunahin sa pamamagitan ng pagtingin sa katunayang nagpahayag siya ng napakaraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Gaya nga ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos, siya na Diyos na nagkatawang tao ay nagtataglay ng diwa ng Diyos.
At siya na Diyos na nagkatawang tao ay nagtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, dinadala niya ang gawaing nilalayon niyang gawin. At dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, ipinapahayag niya kung ano siya at nagagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ito ng buhay at ituro ang daan para rito. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda ito. Kung nilalayo ng tao na suriin kung ito ang nagkatawang taong laman ng Diyos, kailangan itong tukuyin ng tao mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit. Ibig sabihin, para tukuyin kung ito nga ang nagkatawang taong laman ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan makilala ang kaibahan batay sa kanyang diwa. Kaya nga, ang susi sa kung ito ba o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang tao ay nakasalalay sa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspekto, sa halip na sa panlabas na anyo. Kung sinusuri ng tao ang kanyang panlabas na anyo lamang, at dahil dito ay hindi pinapansin ang kanyang diwa, ipinapakita nito na ang tao ay hangal at mangmang. Ngayon, gaano man karaming taon na silang nananampalataya sa Diyos, ang mga nananampalataya sa makapangyarihang Diyos at naghahangad ng katotohanan ay nakaunawa na ng maraming katotohanan, nakakakilala sa kanilang sarili at nakapagsasagawa ng katotohanan at nakapagbigay na ng ilang patotoong batay sa karanasan tungkol sa pagwawaksi ng kanilang mga tiwaling disposisyon. Pakiramdam nilang lahat ay mapalad sila na nananampalataya sila sa makapangyarihang Diyos, nakaunawa ng napakaraming katotohanan, nakatahak sa tamang landas ng buhay, at nakapagkamit ng pagliligtas ng Diyos. Isa itong pagpapalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ang mga hindi tumatanggap sa makapangyarihang Diyos ay masasadlak lang sa sakuna, tumatangis at nagngangalit ng kanilang mga ngipin. Ito ang kalalabasan ng mga hindi tumatanggap sa anak ng tao na nagpapahayag ng katotohanan at nabibigong salubungin ang Panginoon.